Ngayong botohan naman, sinimula ng pilot testing sa automated local elections. Kabilang dyan ang Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Marlene, ano na ang latest dyan? Jess, hindi naman ilang botante ang hindi mahanap ang kanilang mga pangalan sa listahan at ang iba naman ay hindi mahanap yung kanilang mga polling precincts dito sa Pasong Tamo Elementary School. Samantala, may mga naka-standby naman na technician kung sakali namang magkaaberya sa mga vote counting machine. Kanina, isang VCM ang nakita nating nag-paper jam o hindi agad tinanggap ang balota. Agad tinawag ang poll watchers para makita ang ginagawang pag-ayos dito. Alas 7 nagbukas ang polling center at maagang dumating ang mga botanteng senior citizens at PWD. Yun nga lang, ilan sa mga botante ay hindi mahanap kung saang classroom sila boboto o hindi makita ang pangalan sa kanilang mga polling precinct. May voters assistance desk naman kung saan makikita ang master list kaya nasusolusyonan din naman ang aberya. Pero may ilang first-time voters na pinili na lang na umuwi dahil hindi nakita ang kanilang pangalan. May higit 60,000 ang registered voters sa 72 polling precincts. Isa ang Barangay Pasong Tamo sa 3 barangay na kasama sa pilot test sa automated BSKE. Ang dalawang iba pa ay sa Dasmariñas City sa Cavite. Jess, sa ngayon, mabilis at maayos naman nakakaboto ang mga botante dito. Meron lamang isang report tayo natanggap ngayon lamang na may isa raw sa mga classroom ang hindi gumana yung VCM at dahil nawalan daw ng kuryente. Pero yan ay ating vini-verify pa. Paalala rin lang po sa mga boboto pa lamang na iwasan ang mag-overvote. Sa isang polling precinct din dito ay may isang botante na sumobra yung kanyang boto sa mga kagawad. Sa halip na 7 ay naging 8 yung kanyang sineidan. Kaya naman hindi nabasa yung boto niya para sa mga kagawad. Jess? Okay, salamat din sa mga paalala. Nag-uulat mula sa Pasong Tamo sa Quezon City, Marlene Alcaide. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.